Ang umaga pagkatapos ng pagbitay kay Jose Rizal ay isa sa mga umagang hindi malilimutan ng Maynila. Kulay abo, tahimik at puno ng mga luhang hindi naiyak. Ang hangin sa paligid ng Intramuros ay nanatiling kalmado, na para bang ang kalangitan mismo ay nagluksa sa pagkamatay ng taong nagpagising sa kanyang mga kababayan. Sa maliit at simpleng bahay ng pamilya Rizal sa Binondo, katahimikan ng namayani na binasag lamang ng mahihinang hikbi ng mga kapatid na hindi makapaniwala ang kanilang kapatid, ang kanilang Pepe, ay wala na. Kabilang sa kanila si Narcisa Rizal, ang pangatlong panganay na kapatid na babae. Nakaupo siya sa bintana, maputla at pagod ang kanyang mukha. Malalim ang kanyang mga mata mula sa mga gabing walang tulog na ginugol sa pagdarasal at paghihintay ng himala na hindi dumating. Pinatay si Jose sa Bagumbayan at ipinagbawal ng mga awtoridad ng Espanya sa pamilya na kunin ang kanyang bangkay. Ngunit si Narcisa, matatag ang loob at tahimik na determinado, ay tumangging tanggapin ng kanyang kapatid ay mawawala sa limot. Hindi siya mawawala sa atin, kailangan kong hanapin siya. Ang mga sumunod na araw ay puno ng kalungkutan at paglilihim. Nabuhay ang pamilya Rizal sa takot, naglilibot pa rin ang mga sundalo sa mga lansangan, handang arestuhin ang sinumang maglakas loob na magsalita tungkol kay Jose ng may paggalang. Ngunit hindi natinag si Narcisa. Pinalot niya ang sarili sa isang simpleng itim na alampay at sinimulan ang kanyang paghahanap sa mga sementeryo ng Maynila. Araw-araw, binibisita niya ang iba't ibang libingan, Santa Cruz, La Loma, San Juan del Monte, tahimik na nagtatanong sa mga tagapag-alaga, sumusuhol sa mga guwardiya at nag-iiwan ng maliliit na token ng pagkain o pera kapalit ng anumang pabulong na pahiwatig. Sa bawat pagkakataon, blangkong tingin o takot na pag-iling ng ulo ang kanyang nakita. Walang akong alam, senyora. Walang pangalan na Rizal sa mga nakalibing dito. Sumasakit ang puso ni Narcisa sa bawat bigong pagtatangka. Naisip niya ang bangkay ni Jose na nakahiga sa isang lugar na walang pangalan, inilibing ng mabilis, nakalimutan ng mismong mga taong pinagkamatayan niya upang gisingin. Kung nasaan ka man, Pepe, hahanapin kita hanggang matagpuan kita. Isang hapon, habang lumulubog ang araw ng Disyembre at pinipinturahan ang lungsod ng mga kulay ng namamatay na ginto, nagtungo si Narcisa sa Paco Cemetery. Halos sumuko na siya nang may nakakuha ng kanyang atensyon, isang grupo ng mga Guardia Civil na nakapuwesto sa pasukan. Ito ay hindi pangkaraniwan. Walang ganoong guwardiya na nakapuwesto sa ibang mga sementeryo na kanyang binisita. Pumilis ang tibok ng kanyang puso. Lumapit siya, mahigpit na nakabalot ang kanyang alampay sa kanyang mukha. Pagkatapos, isang boses ang umalingaw-ngaw, "Senyora, bawal pumasok." "Magdadasal lang po ako." Nag-alok siya ng isang maliit na balot na nakabalot sa isang puting tela. Alam mo, may mga barya, ilang tinapay, at maging isang piraso ng pinong tabako. Ang guwardiya, medyo nag-aalangan ay nagsabi, "Sandali lang, senyora." Sa loob, ang sementeryo ay nakakapanindig balahibo sa katahimikan, halos nakakatakot sa kanyang pagiging tahimik. Ang mga libingan ay siksikan, minarkahan ng mga lumang krus at basag na bato. Ngunit pagkatapos, malapit sa dulong sulok, may napansin siya, isang bahagi ng bagong hukay na lupa, basa pa, na walang anumang marka. Ang lupa ay mukhang bagong ginalaw at malapit dito ay isang bunton ng mga bulaklak na tila mabilis na itinapon. Sa sandaling iyon, nagtaka siya, dito kaya? Humarap siya sa matandang tagapag-alaga na nagwawalis ng daan. Tiningnan siya nito ng maingat, honestly, takot magsalita. Lumapit si Narcisa sa kanya ng tahimik, isinilid ang ilang barya sa nanginginig nitong kamay, at nagtanong, "Kailan po ito inilibing?" "Kahapon po, senyora. Maaga pa, pagkatapos ng putok ng baril." Napatigil si Narcisa. Pagkatapos ng putok ng baril, nanghina ang kanyang tuhod at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Pumulong siya, dito si Pepe.
Habang lumulubog ang araw, lumuhod si Narcisa sa harap ng walang markang libingan. Ang amoy ng basang lupa at nalantang bulaklak ay pumalibot sa kanya, kasama ng kanyang mga luha. Pepe, hindi kita pababayaan. Kahit saan ka nila itago, hanapin ka namin. Tahimik siyang nanalangin, nanginginig ang kanyang mga labi sa bawat salita ng ama namin. Bago umalis, muling humarap si Narcisa sa tagapag-alaga. Huwag mong kalimutan ang puntod na ito. Markahan mo ito. Hindi pwedeng mawala. Nagalinlangan ang lalaki, ngunit naintindihan ni Narcisa ang panganib. Kung malaman ng sinuman na ang libingan ay pag-aari ng kinonde na bayani, maaring lapastanganin ito ng mga autoridad. Lagyan mo ito ng palatandaan RPJ, pinaliktad na inisyal na pangalan, para hindi nila mapansin. O senyora, sa sinabing iyon, umalis si Narcisa sa sementeryo, mabigat ang kanyang puso, ngunit puno ng marupok na pag-asa. Natagpuan niya siya, ang kanyang minamahal na kapatid na nagbigay ng kanyang buhay para sa inang bayan. Hindi siya mananatiling walang pangalan. Lumipas ang panahon at nagpalit ng amo ang Pilipinas. Pinalitan ng bandila ng Amerika ang bandila ng Espanya at ang pamilya Rizal, bagamat may mga sugat, ay patuloy na namuhay ng tahimik. Ngunit hindi kailanman nakalimutan ni Narcisa ang maliit na bahagi ng lupa sa Paco. Bawat taon, bumabalik siya ng palihim, nagdadala ng sariwang bulaklak at kandila. Pagkaraan ng maraming taon, nang kontrolin ng mga Amerikano ang mga isla, nakita ni Narcisa ang pagkakataon na sa wakas ay may uwi ang kanyang kapatid. Sumulat siya ng mga petisyon at pinisita ang mga bagong autoridad. Hawak ng kanyang mahinang kamay ang mga luma ng papel. Sa wakas noong 1898, pinayagan na hukayin ang labi ni Jose Rizal mula sa Paco Cemetery. Tahimik na sinabi ng tagapag-alaga, Senyora Narcisa, nandoon, hindi ko ginalaw. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Lumuhod siyang muli, bumubulong ng dasal bago nagsimula ang paghuhukay. Ang tunog ng mga pala na tumatama sa lupa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sementeryo. Bawat hampas ay mabigat sa alaala. Pagkaraan ng ilang sandali, nahukay ng mga lahoy na kahon, kalahating nabubulok na sa paglipas ng panahon. Nang buksan nila ito, isang mahinang amoy ng lupa at pagkabulok ang lumabas, ngunit sa loob ay naroon ang isang bungo-buo na may butas ng bala malapit sa base. Tinakpan ni Narcisa ang kanyang bibig, pinipigilan ng hikbi. Alam niya nang walang pag-aalinlangan na siya iyon. Sa kanyang isip, bumulong siya, Pepe, uwi ka na. Mingat na kinuha ng mga lalaki ang mga buto at inilagay sa isang bagong urna. Yakap-yakap ni Narcisa ito na parabang ang kapatid niya mismo, marupok, sagrado at tunay na walang katumbas. Nang dalhin ang urna sa bahay ng pamilya Rizal, tahimik na nagtipon ang mga kapatid sa paligid nito. Walang nagsalita na matagal. Pagkatapos ng may banayad na katiyakan, sinabi ni Narcisa, dito siya nabuhay. Dito siya dapat mamahinga. Inilagay nila ang urna sa isang simpleng mesa, natatakpan ng puting tela at napapalibutan ng mga kandila at bulaklak. Sa unang pagkataon mula ng araw na iyon sa Bagumbayan, naramdaman ng pamilya ang kapayapaan. Pepe, natagpuan ka na namin. Hindi ka na mawawala. Habang lumilipas ang mga taon, tumanda si Narcisa. Pumuti ang kanyang buhok at ang kanyang mga kamay na dating malakas ay nanghina. Ngunit kahit humina ang kanyang lakas, hindi nawala ang kanyang pagmamahal sa kanyang kapatid. Hindi mo kami iniwan. Ang Pilipinas ay nagising dahil sa iyo. Ngayon, ang labi ni Jose Rizal ay nakahimlay sa Rizal Park, ang mismong lugar kung saan siya pinatay. Libu-libo ang dumarating bawat taon upang parangalan siya, upang yumuko, upang bumulong ng pasasalamat, upang mangako na hindi nila siya malilimutan. Ngunit kakaunti ang nakakaalala na bago ang engranding monumento, bago ang mga parangal at parada, may isang babae na naghanap, mag-isa sa takot, kinabayan lamang ng pagmamahal at pananampalataya.
Ang pangalan niya ay Narcisa Rizal, ang kapatid na nakahanap sa kanya, ang kapatid na tumangging hayaang makalimutan ang isang bayani. Ang kapatid na nagdala ng bigat ng kalungkutan ng bansa sa kanyang puso at sa pamamagitan ng kalungkutang iyon, binigyan ng kanyang kapatid ng pahingahan na karapat-dapat sa kanyang sakripisyo. At sa kung saan, marahil sa katahimikan ng kawalang hanggan, nakangiti pa rin si Jose sa kanya, nagpapasalamat, ipinagmamalaki at malaya.